pa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka
sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang kitong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may kitong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi, marumi, hanggang may sugat siya'y ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento, mamamahay ng mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang pagsalansang. Mapalad ang taong sarap ng puon ay di naparatangan, dahilan siya ay nagkasala at hindi nalinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan, asasalay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko inililihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak ng lubos, dahil sa tanamo niyang kabutihan, kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galahat ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.
Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas at sa mga ilang na puok at doon ipinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Lumapit ang ketongin kay Jesus at ito ang kanyang sinabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling po ninyo ako. Lumapit siya kay Jesus na may buong kababaang loob. Ang pakiusap niya, kung ibig po ninyo, kung gugustuhin ninyo, kaya ninyo akong mapagaling. Lumapit siya ng may pagpapakumbaba dahil hinayaan niya si Jesus na pumili para sa kanya. Hindi siya yung, Lord, bigay mo sa akin to. Lord, ito gusto ko. Lord, etong gusto ko, gawin mo. Ang pakiusap niya, kung ibig lang po ninyo, may pakiusap, may paghingi, may paghiling. Minsan maganda rin, no? Matuto tayo sa mga halimbawa sa Ebanghelyo kung paano sila lumalapit sa Panginoon. At minsan magandang tanong, paano ako lumalapit sa Panginoon? Paano ako lumalapit kay Jesus? Lumalapit ba ako sa Kanya na
Lord, bigay mo sa akin to, deserve ko to. Hindi mo binigay sa akin to, magtatampo ako. Lord, bigay mo sa akin ngayon na. Tapos pag pinaghintay tayo ni Lord, nawawala ng pag-asa. Napanghihinaan na ng loob pag hindi ibinibigay agad ni Lord. Sa ating ebanghelyo, ang taong ito, inilapit ang buhay niya at hinayaan niya ang Diyos ang gumalaw. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, kaya ba nating ilatag ang buhay natin, ang kinabukasan natin sa Panginoon? O mas gusto natin tayo yung in control? At yung Diyos ang susunod sa gusto natin? Ang Diyos ang bababa para sa atin? Magandang matuto tayo. How do I approach the Lord? At yung sarili kong buhay, yung aking mga pangarap at kinabukasan, handa ba ako ding ilatag ito sa harapan ng Panginoon? Baka iba sa atin ang gusto natin, Lord, itong gusto ko mangyari sa buhay ko. Gawin mo to para sa akin, Lord. Ito po yung gusto kong maabot, Lord. Bigay mo sa akin to. Can we place our life and our future in the hands of God? Yung pakiusap niya, hindi lang pakiusap na may pagpapakumbaba, kundi may pakiusap din ng tiwala. Kasi kaya niya na ilatag ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buhay sa Panginoon. Nilatag, ibinigay, hinayaan si Jesus na ang magtimon ng buhay niya, ang magbigay ng direksyon sa buhay niya. Tayo din ba bilang Kristiyano, kaya din ba natin ito? Na isuko ang buhay natin, ang kinabukasan natin, ang mga nais natin, at ang mga ibabaw ay ang ibig ng Diyos para sa atin. Maganda matuto sa mga ganitong kwento ng Ebanghelyo dahil unang-una nagpapaalala sa atin ng paglago. Paglago sa ating buhay pananampalataya na kaya nating ilatag ang buhay natin sa Panginoon. Una ho, ang nais niya ay salitang ibig, pagnanais, pag-aalay, pagbibigay ng sarili. Maganda rin po din sa Ebanghelyo natin na bagamat ang utos sa kanya ni Jesus ay huwag niyang ipamalita kanino man, pero gano'n naman, di ba? Hindi rin naman natin siya masisi. Dahil pag may sinagot ang Diyos sa buhay natin, may ipinapanalangin tayo, hindi pwede mong masarili. Sa sobrang tindi ng kagalakan natin na pag may sinagot na panalangin ng Diyos, siguro matagal mo nang pinagdadasal, matagal mo nang halos ilang biyernes na, ilang linggo ka na nagpupunta dito sa Quiapo, nagdadasal, naglalakad ng paluhod, at na sinagot ng Diyos ang iyong panalangin, imposibleng manatili itong para sa iyo lamang. Sa sobrang tindi ng kagalakan, wala kang nagagawa kundi ipahayag ito. Kaya sa Ebanghelyo, hindi natin masisi. Bakit ipinahayag niya? Dahil sa tindi ng kanyang kagalakan. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano na sa pagdanais natin na ilatag ang buhay natin sa Panginoon,
ilatag ang ating kinabukasan sa Kanya, na huwag din natin kalimutan na ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Minsan tayo mga Kristiyano, doon tayo nahihiya. Nahihiya tayong ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Parang mas gusto natin, Lord, tayo lang ha. Pero ang kabutihan ng Diyos hindi para sa iyo lang. It is also meant to be shared to others. Kaya sa ating mga ebanghelyo, kung babasahin natin ang ebanghelyo, ang laging kwento ay pagkatapos gumawa ng kabutihan ni Jesus, yung pinaggawa niya ng kabutihan, ipinapahayag at ikinikwento ano ang nangyari sa Kanya. Sana tayo din pong bilang mga Kristiyano, maging inspirasyon din ito na ang ating kwento ng ating pananampalataya, yung kwento ng ating natanggap na kabutihan sa Diyos, na sa panahon na walang-wala tayo ay tinugon ng Diyos ang pangangailangan natin. Yung matagal nating ipinagdadasal, sa wakas ibinigay ng Diyos. Huwag mong sarilihin. Ibahagi, ikwento. Kasi it is not for you. Pwede din nating tignan na mga kwentong ito ay nagbibigay din ng inspirasyon sa bawat isa na lumapit sa Diyos na nagpapatnubay at nagmamahal sa atin. Nagsimula sa kwento, nagsimula sa pagbabahagi. Marahil ang ating debosyon din sa mahal na pong Jesus Nazareno ay nagsimula sa isang kwento, sa isang pagbabahagi. At mula sa pagbabahaging iyon, ikaw din naging isang deboto. Mula sa isang kwento ng isang mananampalataya, marahil narinig mo o naikwento sa iyo, pati ikaw ay nadala sa kanyang kwento at narito ka. That story led you to Christ. Sana yung kwento mo rin ay ibahagi mo din sa iba. Malay mo may makarinig ng kwento mo. Malay mo yung kausap mo ay ma-inspire sa kwento mo. Kwento ng pagbabago ng buhay. Kwento kung paano lumakbay at tinugon ng Diyos ang pangangailangan mo. Malay mo yung taong yun pala yung kailangan niyang marinig. Ang iyong kwento ng pag-asa at matagpuan niya kay Jesus ang pag-asa ng buhay niya. Hayaan mo din na ang Diyos ay dumaloy sa buhay mo sa pamamagitan ng iyong pagiging saksi sa kabutihan ng Diyos. Yung mga ganitong pangyayari sa buhay natin, these are also stories and encounters of faith. Dahil ang Diyos ang ating nakakadaupang palad. Ang Diyos ang kalakbay natin. Kaya ang mga ganitong kwento, huwag mong sarilihin. Ibahagi at akayin ang kapwa mo palapit kay Jesus. Ilatag ang buhay. Ilatag ang kinabukasan. At sa bawat pagtugon ng Diyos para sa atin, ikwento ang kabutihan ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli.
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Kahit na ito'y mga hulugang si Jesus, ang magmistulang ketongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibunsod ng Espiritu Santo nang sa gayoy mapangatawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapakikinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming Ama, ipinamalas ni Jesus, mo gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan, habang patuloy naming itinahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gagampaning paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito
sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Silumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang likid. O Jesus, silumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, aking sugatang diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwang kong kasing bigo, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit o mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyo sapagkat ikaw ang
tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil marami at mahimalang pagpapagaling ang ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyari, gumawa ka ng isa pa at iligtas mong mahal naming sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Tagaaliw ng mga nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. kalusugan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarama ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarama ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.